Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nag-aanyaya sa inyong muli na samahan niyo ako sa mga ilang minuto na pagninilay sa ating banal na salita ng Diyos, lalong-lalo na ngayong linggo tayo ay nagdiriwang ng tinatawag natin the solemnity of the body and blood of Christ, yung tinatawag nating Corpus Christi. Nakakatuwa po sapagkat tayo muli ay binibigyan ng pagkakataon ng Santa Iglesia ng Simbahang Katoliko upang linawin, upang maging mas matatag at upang mas maging makabuluhan ang ating pagdiriwang at pagtugon sa banal na Eucharistia na ating sinasampalatayanan at ating dinadaluhan tuwing linggo o kaya naman sa iba't ibang araw kung tayo ay may pagkakataon. Ito ay isang paanyaya ng banal na simbahan upang ipadama sa atin, ipakita at mas maunawaan natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya na ang Diyos ay patuloy na dumudulog, lumalapit sa atin, ibinibigay ang kanyang sarili araw-araw sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Sabi nga ni Jesus sa Ebanghelyo natin ngayon, ano po, siya ang tunay na daan, ang katotohanan at ang buhay, at ang sinumang tumatanggap ng kanyang katawan at o kaya ang kumakain ng tinapay na kanyang ibinibigay at umiinom ng alak o ng dugo na nagmumula sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na magugutom at hindi na mauuhaw pang muli. Mga kaibigan, kailangan natin bigyan natin ng pansin na ang tinutugon ng Diyos dito ay hindi lamang yung pagkauhaw at pagkagutom sa mga bagay o mga pagkain na ating hinahangad, tinatamasa araw-araw sa ating pamumuhay. Sapagkat yung mga pagkain na ating tinatanggap araw-araw, mga inumin na ating tinatanggap araw-araw, pagkatapos ng ilang oras, tayo ay magugutom muli at mauuhaw muli. Subalit ang ibinibigay ng Diyos na kanyang katawan at dugo at siya mismo ang nangako, ang sino mang kumakain ng tinapay na ito at umiinom ng alak na ito na nagmumula sa kanya, na kanyang bigay bilang kanyang katawan at dugo na inihahandog sa atin araw-araw sa pamamagitan ng banal na Eucharistia, kailanman ay hindi na magugutom at mauuhaw pang muli. Sapagkat siya ang tunay na binibigyan ng lahat ng kapangyarihan, ano po, na nagmumula sa Ama upang ibigay sa atin ang tunay na pagmamahal, tunay na pag-ibig na nanggagaling sa Ama sa pamamagitan niya, lalong-lalo na sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Ang pagkauhaw at pagkagutom, mga minamahal kong kapatid, ay tumutugon hindi lamang sa ating pisikal na pangangatawan, kundi lalong-lalo na sa ating kaluluwa. Tinatawag natin kapayapaan ng isipan, kapayapaan ng ating puso, kapayapaan ng ating kaluluwa ay ibinibigay at inihahandog ng Diyos sa mga tao sa tuwing tayo ay tumatanggap ng kanyang katawan at dugo sa banal na Eucharistia o banal na misa na ating dinadaluhan tuwing linggo. Kaya wag po tayong mag-aatubili, wag tayong magdadalawang isip na tumanggap ng ating Panginoon sa kanyang katawan at dugo sa banal na Eucharistia sapagkat dito nagkakaroon ng tinatawag na rurok ng ating pagpapahayag ng ating pananalig at pananampalataya. Sa tuwing tayo ay nakikinig ng kanyang banal na salita at tumatanggap ng kanyang katawan at dugo. Minsan kasi sinasabi ng mga tao, nahihiya sila, ayaw nilang tumanggap ng komunyon sapagkat sila ay hindi pa nangungumpisan. Mga kaibigan, hindi ito dapat maging dahilan upang tayo ay hindi tumanggap ng banal na komunyon. Maraming pagkakataon o oras na tayo ay dapat dumulog sa sakramento ng kumpisal.
At kung sa pagkakataong ito ay hindi pa tayo nangungumpisal at nais nating tumugon sa banal na Eucharistia at tumanggap sa oras na yon, maniwala po kayo sa pamamagitan ng ating pananalig at pananampalataya sa oras mismong yon, tayo ay manalangin sa Kanya, dumulog, at buong pananampalataya sabihin sa ating Panginoon na sa kabila ng ating pagiging makasalanan, nais po natin siyang tanggapin sa linggong yon sa banal na Eucharistia. Kung tayo ay talagang buong puso na humihingi ng kapatawaran at nagsisisi, at sa oras na yon ay nandoon ang tunay na pagnanais nating tanggapin siya, ang Diyos ay mahawain at mahabagin. Tayo ay kanyang pahihintulutan na tumanggap ng kanyang banal na katawan. Subalit wag po natin kalilimutan, pagkatapos ng banal na misa na ito ay mangyari po lamang ito pa rin natin ang ating tungkulin na dumulog sa banal na sakramento ng pangungumpisal, pakikipagkasundo upang mapawalang bisa lahat ang ating mga kasalanan at tayo ay mapatawad ng ating Panginoong Diyos, at nang sa ganon tuwing linggo ay tayo ay muli nang makatatanggap ng banal na Eucharistia. Lagi po natin iisipin ang pagtanggap sa Panginoon ng buong puso at isipan ng may pananalig, ng may pananampalataya, ang siyang magbibigay daan upang matanggap natin ang kapayapaan, matanggap po natin ang kapanatagan ng ating kalooban, matanggap po natin ang kababaan ng loob, at makita natin na sa gitna ng lahat ng ating pagiging makasalanan, kung tayo ay nananalig at nananampalataya sa Panginoong Diyos, ang pagtanggap natin sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Eucharistia ang magiging magbubukas ng pintuan upang mas maging malinaw sa atin ang mga bagay, ang mga gawain patungkol sa gawain ng simbahan na ating sinasampalatayanan, ay mas lalong lalalim at titibay ang ating pananalig sa ating Panginoon. Lagi po nating tatandaan, mga minamahal kong mga kaibigan, kahit anong oras, kahit anong araw, kailanman ay hindi natin maiiwasan. Tayo ay magkakamali at magkakamaling muli. Magkakasala pa rin muli. Subalit sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtanggap sa Panginoong Diyos sa banal na Eucharistia, yun ang magiging dahilan upang mas magbukas ang isipan natin kung ano ang dapat nating gawin, ang iwasan ng kamalian at tahakin ng daan patungo sa Panginoon, sapagkat kung tayo ay may kababaan ng loob na tumatanggap sa Panginoong Diyos, mararamdaman natin ang kapayapaan na ibinibigay ng Ama sa pamamagitan ni Jesus at ng Banal na Espiritu Santo na hindi kailanman maibibigay ng mundo na ating ginagalawan. Tayo ay magkakaroon ng kapanatagan ng kalooban na kailanman ay hindi natin makakamit sa mga material na bagay na mayroon tayo, sapagkat ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng tunay na pagmamahal, ng tunay na pag-ibig, ng tunay na kapanatagan. At hindi na tayong mauuhaw muli, hindi na tayo magugutom muli, sapagkat ang banal na Eucharistia ang magbibigay ng kabusugan sa ating pananampalataya, magbibigay ng kapanatagan sa ating kalooban, sa ating isipan, at sa ating kaluluwa. Kaya po sana ngayong linggong ito, huwag po tayong magdalawang isip, magsimba po tayo. Tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang banal na katawan at dugo sa banal na Eucharistia. Hindi lamang po sa tayo ay naniniwala, tayo ay sumasampalataya na siya ay sumasa atin araw-araw, linggo-linggo, lalong-lalo na sa tuwing tinatanggap natin siya sa banal na Eucharistia. Yan ang simbolo at yan din ang tunay na tinatawag nating katangian na mayroon tayo bilang mananampalataya, bilang mga Kristiyanong Katoliko, na sana po sa bawat pagtanggap natin ng banal na Eucharistia ay naroon ang pagkilala, naroon ang pagtanggap, at naroon ang kababaan ng loob na tayo ay makasalanan at patuloy na magkakasala at magkakamali.
Subalit ang ating pagtanggap at ang ating pananalig sa katawan at dugo ni Jesus na ating tinatanggap sa banal na misa o banal na Eucharistia ay ito ay magbubunsod upang mas maging malalim ang ating ugnayan sa Diyos at matanggap natin ang kanyang katawan at dugo at hindi na tayo magugutom at mauuhaw kailanman. Lagi po nating tatandaan, hindi dahilan ang sabihin kaya hindi tayo tumatanggap ng komunyon dahil tayo ay makasalanat at hindi pa tayo nagkukumbisal. Tandaan po natin, ang Diyos ay may sakramentong ibinigay sa atin, ang sakramento ng kumpisal. Yan ay araw-araw, oras-oras, maaari tayong dumulog. Kaya hindi natin dapat pwedeng sabihin na hindi tayo tatanggap dahil hindi tayo nangungumpisal. Maraming oras, maraming panahon. Subalit ang kailangan, ang kababaan ng loob upang tayo ay dumulog sa banal na sakramento ng kumpisal at tayo ay makatanggap muli ng banal na Eucharistia, makatanggap ng komunyon ng kanyang katawan at dugo. Sabi ko nga sa isang kaibigan ko noon, ang Panginoong Diyos ay araw-araw na nag-aanyaya, tuwing linggo ay nag-aanyaya. Nakalulungkot minsan na may mga taong ayaw tumanggap ng banal na komunyon sapagkat hindi pa raw sila nangungumpisal. Para bang ang nangyayari, problema pa ng ating Panginoong Hesus yun? O para bang nangyayari, tinatanggihan natin ang paanyaya ng Diyos na siya ay tanggapin? Ibinibigay na niya ang kanyang sarili sa banal na Eucharistia. Hindi mo tatanggapin, para bang hindi kaya lumalabas pa doon na nagkakaroon tayo ng pride. Ayaw natin siyang tanggapin kasi hindi tayo nangungumpisal. Araw-araw naman nariyaan ng sakramento, pwede tayong dumulog. Pero ginagawa nating kasangkapan at dahilan ang hindi tumanggap. Pansinin niyo kung kayo halimbawa ay inanyayahan sa isang pista. Tapos sa isang kapistahan, tinanong pa kayo ng kaibigan ninyo, ng pamilya niya kung anong gusto mong pagkain, anong gusto mong ulam. Nagsabi ka kung anong gusto mong kakainin at anong gusto mong ulam pagdating sa kanila. Tapos pagdating sa bahay nila, nung nandun ka na, nagdadalawang isip ka kung kakain ka o hindi at sasabihin mo, hindi ka na lang kakain sapagkat ikaw ay busog o meron kang maaring pinagdadaanan o ano paman. Ano sa palagay ninyo ang mararamdaman ng mga taong nag-anyaya sa inyo? Maaring malulungkot, sasamaan loob. Maraming tumatakbo sa kanilang isipan. Bakit mo hindi tinanggap at hindi ka kumain sa hapagkainan na kanilang inaalay sa iyo? Ganon din ang ating Panginoon. Hindi kaya maaring mag-isip din ang Diyos? Hindi kaya maaring magtataka rin ang Panginoon sa pamamagitan nito, ibinibigay niya na ang kanyang sarili. Bagamat nauunawaan ng Panginoon ang lahat ng nangyayari sa iyo, bakit kaya hanggang sa ngayon ay hindi mo pa rin na nagagawang bigyan ng daan ng pagkilos ng Panginoon sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal upang ikaw ay tumanggap sa kanyang paanyaya, ang tanggapin siya sa banal na Eucharistia. Lagi po nating tatandaan, araw-araw tuwing linggo, nag-aanyaya ang Panginoon. Tayo ay iniintay niya bawat oras na dumulog sa Kanya. Sana kung paano tayo nagiging excited na pumunta sa mga birthday party, kung paano tayo nagiging excited na makiisa sa mga paanyaya ng mga tao pag tayo ay naaanyayahan sa kanilang tahanan. Dapat sana ganun din tayo maging excited na dumudulog sa banal na misa tuwing linggo upang tanggapin ang katawan at dugo ng ating Panginoon, ang pagkain na kailanman na magbibigay sa atin ng kapanatagan, ang pagkain na ibinibigay ng Diyos na kailanman magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan sa ating puso, isip at kaluluwa. Sana ganun din po, mga minamahal kong mga kapatid. Kung tayo ay excited sa maraming bagay sa mundo, sana mas maging excited tayo sa pagtanggap sa Panginoon, sa pakikinig ng kanyang salita ng Diyos. Dahil yan, pagdating ng tamang panahon, yan ang babaunin natin sa buhay na walang hanggan na ibinibigay ng Diyos sa atin. So sana po, halina kayo, magsimba tayo ngayong linggo, tumanggap tayo ng banal na Eucharistia, tanggapin natin siya ng buo at kung hindi pa tayo nangungumpisal sa oras na yon, buong puso mong kilalanin ang iyong pagkakasala at pagkatapos humingi ng kapatawaran sa Diyos, tanggapin mo siya sa banal na Eucharistia. Subalit, pagkatapos niyan,
maraming panahon, huwag mong kalilimutan dumulog sa banal na sakramento ng kumpisal at upang magkaroon ka ng buong kapatawaran sa pagkakasala at tuwing linggo ay makapagkukomunyon ka ng muli. Sana po sama-sama tayo ngayong linggo, pagpalaing tayong lahat. Uulitin ko po, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, kung sakasakali po na napadaan sa inyo ang message na ito at napakinggan ninyo at meron kayong napulot, baka sakali tuwing linggo ay meron kayong mapupulot, mangyari lamang po na i-click ang subscribe button at i-like na rin po para po sa mas magandang talakayan sa mga susunod pang panahon. Pagpalain po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat.